Magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin itong matindi. Yun pala, masyado nang naasar yung 18 na sundalo, the 18 brave hearts. Nagalit na ata, naasar na. At ano ang gagawin nila? Nag-antay lamang sila ng panahon at ibubuhos na nila ang mga hawak nilang ebidensya na mga video at litrato para mapatunayan na ang mga maleta na delivery. At para mapapahiya yung mga nagsampa ng libel cases laban sa kanila, kasama na si Trillanes, kasama si General Katapang, kasama si Herman Tio Laurel, ay hindi Herman, si Francisco Tio Laurel ng Department of Agriculture. Kasama din si Father Flavi. Sino pang iba? Si Anyo, Eduardo Anyo. Lahat po sila ay delikado na. Teachers PTV, Dr. Toto, baliktad na ngayon ang witness na ang kinakasuhan ng mga bangag. Lahat na po ng diskarte ginawa nyo na. Ginagamit nyo pa mga makakaliwa, maka-pink, kagaya ni Ronald Llamas, ni Christian Isguera, si Bad Vlogcaster Armandin, pati si Enzo Recto. Marami pang iba ginagamit ninyo, dinidiscredit ninyo mga Marines. Sige lang, discredit na pag naipakita naman sa kasi unang-una, kayong mga binabanggit ko, si Enzo, si Bad, si Christian Isguera, si Ronald Llamas, at saka yung mga sila ni Coach Jarrett, sila ni Tapuan, sila ba Sangkay, ang dami ninyo, ginagamit kayo, ang mission ninyo, ang tono ng kanta ninyo ay isa lang. Sisirain ang 18 na dating sundalo. 16 dyan ay dating Marines. 2 dyan ay sa Army nang galing. Grabe ha. Ronilo Pigarson, maayong aga sa Coronadal. Mayor Bing Pabi, Arakel, maayong aga. Si Kong, Dr. Peter Miguel, maayong aga. Si Kong Dinan Hernandez, maayong aga. Pareha na kayo. Magkakalaban-laban. Si Gobernador Ray Tamayo, maayong aga. Maayong aga man sa amon nga, sino bang vice mayor nga? Si Esther Marin 14. Promoted. Sino pa ang mga bida dyan sa Coronadal? So anyway, ang importante lang sa ngayon po ay matindi na talaga. Sa totoo lang, akala po ninyo ay matindi sila. Pero ang katotohanan po ay natataranta na sila. So ang kasama diyan, si Sandro pala, kasama pa. Si Adyong. Ang tingin ko sa iyo, Adyong, 2 kayo ni Yasser Balindong, mga kabatan. Sayang pagkamaranaw ninyo. Sayang. Ako, ang taas ng paggalang ko sa pamilya Alonto. So ikaw, Zia Alonto Adyong, sinira mo yung Alonto na pangalan. Hindi ko makalimutan ang aking profesor sa Mindanao State University, Marawi, na si Dr. Avicenna Alonto, na aking profesor sa Philo 2 or Introduction to Logic. Akalain mo naman, lahat ng exam nun, pinerfect ko. Kaya 1.0 grado ko dyan. Pero magagaling, matatalino yung mga Alonto. Kasi yung Alonto po, ang si Senator Damucao Alonto ang tatay po ng Mindanao State University. Ginawa yan noon na bilang University of the Philippines sa Mindanao. Yan po ang gawa. Kaya naasar ako to kay Sia Alonto Adyong. Ay nako. Binadalhan ka ng mga maleta. Hindi po kayo ang pag-asa ng mga Maranao.
pagkatapos kayo pa ang nagsisira ng, mga pangarap ng mga Maranao. Ano na lang ang pangarap ng mga nag yung mga mujahidin na nagsugal ng buhay nila para magiging barman. Hindi mo ba tumbasan yan ng paggalang, Congressman Adjong Alonto? Alonto Adjong? Congressman Yasser Balindong? Grabe kayo. Ay, grabe po. Hindi po totoo po yung mga kwento ng ex-Marines. Kasi bakit? Ulitin ko lang. Totoo yun. At kasinungalingan kayo ang pinopropagate ninyo. Christian Isguera, pati si Ronald Diamas, si Insurrecto, si Vlog Caseraman din. Kayong lahat na binibigyan ng pera ni Trillanes. Akala nyo makalusot kayo sa akin. Imbis na makatulong kayo sa bayan, nakatulong kayo sisirain ng bayan. Nagpapakita pa naman, maraming naniniwala sa inyo kasi makadilaw kayo. Diyan kayo galing. Sa dilaw din ako galing. Kaya ako naasar eh. Prangkahin ko na kayo. Number 1 ngayon. Number 1 kung bakit ayaw ko umalis na ako sa grupong dilaw ay dahil una, nilabag ninyo ang batas ng tao. Batas sa bansa natin. Anong batas yun? Batas po na bawal mag-aresto nang walang warrant of arrest. Ipina-aresto nyo pa si Digong Duterte. Kahit kriminal siya, may karapatan ang mga kriminal. Igalang mo lahat ng kriminal. Ang iba dyan, kumukontra, paano naman mga pinatay nila? Bakit si Digong pa pumatay dyan? Wala kayong ebidensya na si Digong pumatay dyan. Pero nangyari na yan. Ibig sabihin nangyari na, hindi na natin maibuhay ang mga namatay. Ang importante, dyan, kung kinakasuhan ninyo, kailangan may eksaktong kaso at may eksaktong warrant of arrest. Hindi pa kayo nagkasya sa ginawa ninyo. Nagpailalim pa kayo. Namigay pa kayo ng $2 million sa lahat ng investigador ng International Criminal Court. Binigay nyo kay Chantal Daniels. Ikaw ang inyong kamador, si Trillanes, pinakagago na tao na Pilipino na kilala ko. Pinaka-traidor na tao na kilala ko. Akalain mo, dinala mo sa kasiraan ang dami-daming sundalo. Tawag na magdalo sila. Anong nangyari? Naging traidor ka pa sa kanila. Kaya ang nangyari, history repeating itself. Kasi bakit? Nung panahon ni Bonifacio at ni Aguinaldo, ang magdalo na grupo ni Aguinaldo ang nagtraidor. Tinraidor ang magdiwang. Kayon, inulit naman. Tinraidor na magdalo na si Trillanes. Grabe. Ngayon ito, nangako ang 18 Marines at dadami sila. Dito na lalabas ang 100 plus. Nangako sila, ilalabas nila ang lahat ng video na kuha nila. Ilabas nila ang lahat ng litrato na nakuha nila para patunayan na kayo ay magnanakaw. Putangin na kayo. Kunwari pa si Dilema na malinis, pinanindigan ng mga marino nito. Yung mismo sila naghatid, may supot laging dala. Pag pumunta doon sa Townhouse number 8, Townhouse number 9, doon sa Manila Polo Club, kasama si Father Flavi, nakakahiya ka, Father Flavi Villanueva. Ibalik mo ang Magsaysay Award, nakakahiya ka. Ibalik mo! Lahat kayo, na pinangalanan doon, tatayuan yan ng mga Marines. Kompleto ebidensya. Ikaw, Jinky Luistro, pakunwari ka ba, Jinky Locaret Luistro, pakunwari ka ba na malinis ka? Walang akap, walang speaker, walang AIX, walang speaker. Anong klaseng kongresuman to? Niluloko mo na mga kababayan mong mga Batanggenyo diyan sa 2nd District. Isa pa to sa Batanggenyo din ito si
Edwin Guardiola. Inubos nyo ng pera ng bayan. Ito pa isa si Maglangke. Mas mayaman ng di husto kumpara kay Diskaya. Yan ang naging mayor pa ng Candaba. Si Aurelio Dong Gonzales, isa pa. Ang kanyang anak na si Congresswoman Gonzales. Lahat kayo dapat pangalanan araw-araw. Lahat kayo ay kumuha ng pera. Pinaghatiran. Hindi po kayo maaga angat. Payo ko sa inyo, maaga pa lang, ngayon pa lang, magkumpisal na kayo at humingi kayo ng tawad sa bayan. At isauli ninyo ang perang tinanggap ninyo kasi galing sa kaba ng bayan yan. Putsang, tapos ito si Katapang, akala mo malinis. Naghatid ka pa ng 8 malita lahat. 8 malita na galing sa kinita mo dyan sa mga budget ng pagkain sa Bikuta, sa Bilibid. Ang pinagkukunan mo ng pera dyan sa Bilibid ay yung 75 pesos na budget kada preso. Ilang preso ba sa buong Pilipinas sa ngayon? Yes. I subscribers. Like and subscribe. Yeah. Say hi, hello to them. Hi. Ayun, apo ko ha. And Itong pinaglalaban ko, ang apo ko. Ang apo natin, like, paglalaban share, natin. Comment. Okay. So anyway, ito lang masasabi ko. Yes. Magkano kinita, magkano turnover? Nang galing kay Katapang, tapos sampa-sampa pa siya ng kasong libel. Putsang na, nakakahiya kayo. Ang binigay, ang hinatid ni Katapang na pera kay Saldico ay 8 maleta. Nanggaling po yan sa budget ng pagkain ng mga preso. Ang budget po sa ngayon sa batas natin para kada preso ay 75 pesos kada tao sa isang araw. Ang gagawin nila, magluluto sila ng maraming pansit. Magluluto sila ng maraming kanin, ng mga kanin, ang kukunin mga bigas na mga sirain na. Sabawan ng marami para pag kinumpit mo kung magkano na gastos, kada tao, kada kain ay 5 piso lamang ang gasto. So, ibig sabihin, 20 pesos kada kain ang kinita ni Katapang. Sa isang tao, kada araw, so 20 times 3, that is 60 pesos. Kung may 30,000 na tao, 30,000 na tao dyan sa Bilibid, tingnan natin, compute natin. Times 60 pesos. 3 times 6, 180 million. So, 1.8 million kada araw. So, times 30 days. Magkano kinita sa isang buwan? 51 million. Times 12. 60 million. 600 million kada taon. Grabe. Lahat na lang pinagkikitaan ninyo. Hindi ko alam kung bakit kayo ay ayaw nyo pa tanggalin si Bongbong Marcos kasi ang katwiran ninyo mga nasa kaliwa ay ayaw namin tanggalin si Bongbong kasi ayaw namin kay Sara. Mga buang kayo. Matarantado kayo. Isang taon, 600 million binibigay ni Katapang kay Saldico. Abangan ninyo pag dumating si Saldico. Lahat ng sabog kayo lahat. Ito lang sa Marines, sabog din kayo lahat. Ang hindi lang alam ng Marines kung saan nanggaling ang pera. Pero ang alam ng Marines, yung hinatid ng pera, kung sino-sino tumanggap. Pakinggan natin ang interview kay Attorney Baligod. Naasar na rin si Attorney Baligod. Siya pa nga nagbibigay ng pera sa mga Marines niyan.
nagbibigay sa GCash yung isang marino ay nanganak ang asawa. Hinahawakan ninyong kontrobersyal na kaso, itong paglantad ng 18 mga dating sundalo. Opo, inaasahan namin na aksyonan sana ng ombudsman yung aming sinumite, pero ang ginawa po ay ibinigay sa National Bureau of Investigation Aha. para imbestigahan itong mga 18 kung ano ang kanilang identities at background. Aha. At 2 beses po kaming pumunta sa NBI at nung huling pagpunta namin doon, Marso 17, ay nakita ko po na meron na silang structured na mga katanungan. Nakalista na po, no? Okay. At ang tinatanong po nila ay hindi talaga tungkol doon sa laman ng kanilang affidavit, kundi totoo ba na dati kang Marines? Paano ba kayo nagkita-kita ni na Attorney Baligod? Aha. Ano ang sinakyan nyo? Papunta sa press conference ninyo? Aha. Kilala, mga ganun po, no? Mga peripherals. At nakita ko po yung intention talaga ng NBI noong pagdating pa lamang namin sa NBI office po, ay pati plaka ng aming mga sasakyan ay nililetratuhan nila. Okay. Oo. Pero hindi ba, ang sabi nga ng NBI, ano lang naman ito, parang, siyempre, kapag kahit daw sa polisi, kahit sa presinto, pumunta ka, kailangan alamin mo muna kung credible ba o yung nagre-reklamo ba ay kung sino, di ba, Attorney Levy? Yun nga po, yung identity ay na-establish naman namin. Aha. Pero yung hinahanap nila na credibility daw, hindi naman po nagtanong tungkol sa nilalaman ng kanilang affidavit para malaman nila kung credible ba o hindi. Parang sa tingin ninyo, tama naman na kilalanin mo yung identity at tingnan yung background. Pero parang too much, parang hindi naman dapat gano'n ang normal. Opo, isipin po ninyo, pati kung nasaan ang safe house nila ay tinatanong nila. Ay, oo Tantado, nga. no? Parang hindi nga tama. So, Safety hindi ng tao yan, sincero po tatanungin nyo. na pag-iimbestiga ang kanilang ginawa at may halong panloloko. Paano Kasi, ako? ang sabi Tarantado kasi itong si Magtibay na to eh. Talagang nilagay ka dyan mag-isa NBI para yumari ka. Wala kang kwentang tao ka. Ang asawa mo na congresswoman ay involved sa ghost project control, flood control. Tarantado ka. Tapos, ikaw pa doon, kasama ka, barkada mo yung contract, tatay na Arjo Atayde. Magkasama kayo na kumain kayo ng 121,000 na badyo. Ando ka sa tabi, tawa-tawa ka na tawa. Tantado tong Magtibay na to Darating ang araw, wala ka na dyan. Malalaman mo. po nila sa amin pagdating namin doon ay, attorney, kwan ito ha, hindi ito custodial investigation. Kasi kung custodial investigation po ay kailangang may kasamang abogado ang bawat isa. So sabi ko, kung hindi custodial, okay lang. Pero nagbigay ng payo yung director nila. Ang sabi, si Attorney Baligod, dapat kumuha rin siya ng sarili niyang abogado. Tarantado si Magtibay talaga. Pag wala ka na sa NBI, malalaman mo anong mangyayari sa'yo. Dahil iniimbestigahan din siya. Ang sabi niya. Oo. So hindi po nagtutugma. Oo At custodial investigation na yung nangyayari talaga. Pero alam nyo, Kuya Nelson, merong isang, nung natapos na ang tanungan, ipinakita sa akin nung mga investigador yung natapos nila na dokumento, no? Yung question and answer. At nagrereklamo sa akin si Benny Bolante, for example. Ang sabi niya, sir, hindi naman nila ako tinanong kung ano yung nalalaman ko tungkol sa pag-deliver ng mga maleta. Tapos nung binuluntaryo ko na sabihin sa kanila, hindi nila sinali sa aking affidavit. Tarantado. So ang tinanong ko yung dalawang investigador. Ang sabi po nila sa akin, sir, hindi na namin sinali dyan dahil nandun naman nasa
pinagsamang sinumpa ang salaysay nila. Mm-mm. So yun po ang explanation. Kaya po nung ibinibigay sa akin yung iba, wala hong laman yung mga kwan nila mga tanong. Hindi naman Oo, tungkol. hindi tungkol doon sa sinasabi. Oo, kaya ang sabi po ng mga investigador, sige sir, pwede bang ituloy natin ito? Mm-mm. Magbibigay kami ng supplemental na mga katanungan, Mm-mm. hintayin nyo na lang yung susunod naming subpoena, sabi nila. Mm-mm. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ni NBI Director na ayaw daw pumirma Gago ang yan, ilan Director sa yan. mga former soldiers ng Sinungaling. kanilang Sinungaling talaga magtibay. Sinungaling mong tao ka. affidavit. Oo. Hindi pa ho tapos Ayun, kaya hindi pa pinipirmahan. Opo. Teka muna. Nung una kayong pumunta doon ay 16, di ba? Opo. Tapos, nung bumalik kayo ay 16 pa rin ba? O, 18 na po. Nakompleto. nabuo na uli. Kasi yung una po namin, nanganak po kasi yung isa, yung asawa nung isa. At sinamahan din nung isa para may kasama po na bumiyahe. Pero nung pangalawang imbitasyon ay kompleto na po. Kasi nung una po kayong lumantad, February 25, 24? 24. 24, opo. Dapat noon ano ba dapat na ina-expect niyo yung mangyayari dun sa first day ninyong paglanda? Dahil parang ang tagal pang lumipas. Kasi ngayon 20 na halos isang buwan na lumipas. Tsaka parang nagkaroon ng interest na ipatawag kayo. Pero sa tingin nga ninyo, parang hindi naman, parang sa halip ng investigahan ay yung ibinubulgar niyo, ang iniimbestigahan ay kayo na Opo. nagbubulgar. Bakit kaya ganun katagal bago? Yan po ang isang rason at pagpapatunay na tama ang aming naging desisyon na ibahagi muna namin sa kababayan natin noong February 24 yung nilalaman ng kanilang affidavit. Dahil kung diniretso na po namin sa ombudsman, pwede ho kaming makover doon sa confidentiality nature ng proceeding sa ombudsman at mamamatay na doon. Hindi nyo na mailalanta. Opo, hindi na mapapag-usapan po yan. Kaya minarapat po namin na ipaalam sa ating mga kababayan para lahat tayo ay tutukan at bantayan kung ano ang dapat gawin ng ombudsman. Pero kasi noong kayo ay lumantad, ang sabi nga nila, naku po, tiniming pa na EDSA Revolution Anniversary, naku sigurado destabilization yan. Tapos mga dating sundalo di ba, ganyan din noon na pagka gusto mong magkaroon ng kudeta, may mga lalantad na mga dating sundalo, kaya mga sundalo. Bakit ba nagkataon na February 24 pa? Wala ho kaming deliberate na plano na lumabas sa araw na yan na ang sinasabi nila wrong timing. Ako po ay nagtataka sa katanungan na yan dahil ano po ba ang dapat na timing? Ano ang right? Ang mga tanong-tanong anong timing, nag-question si Gaya kay Ronald Llamas, Christian Isguera, Davila. Yan po ay katwiran lamang ng mga tao na naghanap ng katwiran at hindi wala sila makita ang katwiran. Kundi yan, pati si Trillanes, anong timing? Question of timing, tangina mo. Timing. Ano ang right timing para ilabas po ang katotohanan? No? At kung timing ang pag-uusapan, palagay ko tamang-tamang timing Kasi EDSA Revolution ay gusto nating ipaalala sa mga tao. Manumbalik ang kaisipan natin sa naging rason kung ano ang nangyari noong 1986. Ang isa pang sinasabi, sigurado may nagpondong malaki dyan, kaya ito naman matagal nyo nang nasagot, pero ngayon lang namin kayo nakausap. Mas maganda siguro ay yung mga nakakasubaybay sa atin, maintindihan din yung sagot ninyo tungkol dito. Alam niyo po kung sinasabi nilang nabayaran kami, nabayaran ang mga sundalo, pwede ko pong ipakita sa inyo yung text messages namin nung isa na nanganak yung asawa. Dahil yung hindi nyo kasama nung isang araw. Opo. Kasi sir, pwede bang tulungan mo ako? Kailangan ko lang pambayad sa ospital. Nagpa-GCash pa ako sa kanya. And then sabi niya, sir, naiwan pa yung anak ko sa ospital. Pwede bang makatulong kayo?
So, kung nabayaran po ang mga ito, hindi na ho siguro hihingi ng, At saka, ng konting halaga. At saka siyempre, ang pagkakaalam ko sa Marines, di ba, hindi naman, Lalaban yan. Lalaban yan. ewan ko, di ba, pero sa matagal ng panahon, hindi sila ganun no? Na sa pere, no? Opo, nandun po yung disiplina. No? Ang sabi nila, sir, sanay naman kami sa hirap, yung papasukan namin ay marahil ito na yung huling laban na papasukan namin. Dahil gusto naming magpakasundalo para sa ating bayan. Yun po ang talagang rason nila eh. Dito nung lumitaw kayo, attorney, kasama yung 18, ito yung unang kopya niyan eh. Pero ang gamitin na natin itong may notaryo ito, hindi ba? Opo. Pero bago yon, nagtataka nga rin ako bakit parang kay Gutesa din, no? Na ang unang tinanong ay yung abogadong nagnotaryo. Tapos nung nakita nila na tama naman ang notaryo at pinatotohanan ng lawyer, yung witness mismo sa notaryo. Nagtatawanan nga kami dito ni Jan. Sabi ko, ngayon ako nakakita ng gano'n. Kasi sa tagal naming reporter na nagko-cover ng mga kaso sa DOJ, wala pa kaming na-encounter na yung notaryo ang iniimbestigahan eh. Kaya po doon natin makikita yung totoong pag-iisip ng nasa gobyerno ngayon, no? Pinagtatakpan nila itong malaking pagnanakaw na naganap po sa administrasyon na ito. Kaya nga po lumapit nga kami sa simbahan sa mga religious, no? Dahil nakita po namin na itong ating gobyerno ay hindi na it is no longer serving the interest of the people. Makikita po nyo yung executive branch, no? Napakarami po involved sila sa pagnanakaw. Yung iba't ibang departamento, katulad ng example ko, yung sa Department of Agriculture, noong 2024 po ay 8 billion pesos ang kanilang disallowance. No? Pag pumunta ka naman sa Kongreso, lahat po sila involved din sa, halos lahat, halos lahat ay involved din sa pagnanakaw. Halos lahat congressman. Lahatin mga congressman, magnanakaw talaga yan. Pero itong mga ilan sa mga nabanggit na pangalan dito, halimbawa, itong pinakabago si Agriculture Secretary Chu Laurel ay nag-file ng cyber libel. Noong mga nauna, si De Lima, sino pa ba? Nakaka-anim na ata eh. Father Flavi, si General Katapang, Antonio Trillanes, at saka si General Ed Anyo. Ano ang kasi noong nangyari yan, ang sabi namin dito ay teka, mukhang mauna pang makulong itong mga dating sundalo kaysa dun sa sinasabi nilang nagtakas ng mali-maletang pera. Yun nga po, again, no? Ganyan po yung attitude ng ating gobyerno. Pagka ang mga tao ay nagbabanggit o nagki-criticize sa gobyerno, sila po ang nakakasuhan. Pero sabi namin, itong mga cyber libel na ito ay sasagutin naman po namin. Pero sana yung mga akusasyon namin ay sagutin din nila. Wag nila kaming takutin, wag nila kaming iharas kasi halimbawa po, pinupuntahan ang mga bahay ng mga 18 na ito. Hinahanap sila, may nagpapakita na pulis kami, nasaan si ganito. Gano'n. Tinatakot tinatakot. Opo. Dudukutin. Pero teka muna. Kasi itong inyong mga itong printed na affidavit na ito, 'di ba itong 18 na joint affidavit? Ang gusto dito mangyari ni Ombudsman Remulla ay dapat titigisa, hiwa-hiwalay. Ginawa na po ba ito? Pag titingnan nun po yung affidavit, kasi kine-question niya, imposible naman na itong 18 laging magkakasama. Pero
palagay ko hindi niya nabasa yung Hindi nga affidavit. nabasa. Kasi yung pinagsamang sinumpaang salaysay, makikita po dyan na yung naunang pagpapahayag ay common sa kanila, ang kanilang alegasyon. Pero pagdating po sa mga deliveries sa ating mga mambabatas, katulad halimbawa ng isang senador dyan, ay binanggit naman po kami, si Tube, Voluntate, may pangalan po. Kung sino yung involved sa isang particular na sitwasyon. Opo, oo. At saka yung mga litrato po dyan ay sample lamang po yan. Kasi halimbawa may isa dyan na lumabas ang litrato sa loob ng bahay niya. Kung tinanong sana kami ng NBI o sa mambabatas na ito, ano ang katibayan nyo? Na totoo. So inilabas din po sana namin, ito yung litrato ng bahay, Ayun. ito yung mga litrato ng mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Pero wala pong ganung pagtatanong Para magkaroon kayo ng parang supplemental na patutunayan. Pero ito po, dahil aminado naman itong mga dating sundalo na nung dinideliver nila ito, hindi na naman nila alam kung saan galing Ang ibig sabihin na hindi naman nila alam na ito'y galing sa flood control o kung anumang project. So po, posible din na may mga picture dito, attorney, na nag-deliver sila ng pera na hindi naman talaga may kaugnayan sa pondo ng gobyerno. Maaring transaksyon lang ni Saldico sa isang negosyo niya. Maaring gano'n, nakahalo. Pwede pong nag-deliver sila dahil contractor din si Saldico. Yes. Nag-deliver siya ng commission sa isang mambabatas. Pwede. Kaya ang sabi po sa transmittal letter ko kay Ombudsman ay maaaring may violation sa Republic Act 3019 Okay. at saka Republic Act 6713. Kasi yung mambabatas tumanggap ng malaking halaga, hindi naman niya po ni-report sa kanyang SALN. Ayun. So that is So doon papasok. Oo. Criminal offense din po 'yon. Halimbawa naman nag-deliver sa isang pribadong tao, tapos yun naman halimbawa ang binabanggit nila si Andrew A. nag-endorse at binayaran ng napakalakiting halaga. Pero wala naman yata dito si Andrew A. sa picture, ano? Opo. Pero posible ba yun na may ganun din na Meron din nautusan din sila sa ganun? Opo. Halimbawa, isang pribadong mamamayan, dineliveran ng pera at may katibayan na ilang maleta yan, dineclare ba niya sa income tax return niya? Kung na-declare, so walang problema. Opo. Tax evasion po yun. Oo nga. So ang ibig lang ninyo sabihin dito, andito lahat ito, patunayan natin kung alin dito talaga yung... Kasi dapat ang nag-iimbestiga ng anomalya, nangangalap ng ebidensya. At saka na lang niya sasabihin, ito hindi to pwede, ito hindi to pwede. Hindi pwede, hindi kayo pwede lahat. Opo. Ang problema, wala pa talagang totoong pag-iimbestiga, meron na ho silang conclusion. Meron na nga. Katulad ni Ombudsman, ang sabi niya, ang isang litrato dyan ay kinuha o nakuha noong nakaraang administrasyon pa. At alam ko po yung tinutumbok niyang litrato. Alin dito. Pero pag nag-imbestiga siya, ipapakita namin yung metadata ng litrato na yan. Yung pagkakakuha ng petsa mismo. Nandyan yung petsa, yung oras. Na ito ay hindi matagal ng picture, kundi... Opo. Anong taon yun? September 2022. Ayun. Ganun din ang... bago mag-imbestiga ang NBI, ang dami na pong nilabas na konklusyon ang kanilang direktor. So parang baligtad. Conclusion muna bago investigasyon. Opo, parang ganyan po ang nangyari sa... Yun nga po. Teka, kasi kaya na nabanggit ko kanina dito, attorney. Ito asan ba yun? May napansin kasi ako rito na sabi ko, mukhang dapat talagang investigahan. Mayroon binanggit dito na kasama rito ang mga larawan. So ito yung mga picture, no? At video. Meron ba dito sa ano? Hindi ko po pwedeng mai-attach ang video yan. Ayun yung sinasabi. Video, diba? Yun ang sinasabi namin. Sabi ko, ibig sabihin, yung mga nandito, picture. Meron pa silang hawak na ebidensya. Ganun po ba? Tama po ba? Kasi po yung iba dyan,
parang screenshot lang ng Video, video. ayo, tama. Oo, parang portion lang ng video. Yun nga sinabi namin dito na katulad nito, nagdi-deliver. Hindi natin alam kung talagang picture to o screenshot ng video. So Opo. may mga picture dito na talagang galing sa video pala. Meron po, oo. Kaya pag isusumite sana namin yung kopya ng video sa kanila, Oh. makikita nila. At saka mapapatunayang, kasi ang sabi nila, naku po, yan ay AI generated eh. Dito ba ito po ba, attorney, ay bago nyo pinayagan, siyempre abogado kayo, madadawit kayo kapag yung mga picture dito ay pinayagan yung mailagay, pero hindi nyo na-check. Lahat po yan ay tiningnan ko. Mm-mm. At galing talaga sa mga telepono nila. Ibig sabihin, hindi ito ipinasa lang. Alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito meron. Oo, nakita ko po yan. Oo. Oo. In fact nga, meron din, nagdududa na kung ilan ang na-deliver. Mm-mm. Pwede ho na, kasi halimbawa yung helicopter dyan na ginagamit, Apo, Oh, itong nandito. nandyan po mga 4 na litrato yan na ipinapakita yung parehong helicopter. Mm-mm. Pero pwede ho naming ipakita na, naku, ilang litrato po yan. Hindi lang ho siguro 50. Ha, Na, dami-dami. Oo, Buhos lahat ang ebidensya, kaya patay kayo pag lumabas na ito. Naasar na kayo ng mga marino. Grabe kayo. Picture, ganun kadami? kasi sample lang po yan. Sample lang yun. Kasi kung ilalagay nyo rito, parang, nga, dapat nga wala nang i-investigate. No? Kaya yun po ang gusto sana namin na pag mag-imbestiga sila, Mm-mm. pwede naman nating isa-isahin. Mm-mm. O halimbawa, ang sinabi nyo si Congresswoman Franz Castro, Oh, example. o opo. ano ang katibayan nyo? Nakuan, ipapakita ho namin na halimbawa may group chat kasi yan eh. Mm-mm. So may screenshot, Mhm. o nandun kung ano yung plate number na ginamit, sino yung kasama, So may establish. oo, at may litrato dun sa loob ng conference room. Mm-mm. So hindi ho gagawa ng kwento itong mga sundalo na ito Mhm. na laban sa mga malalaki, maimpluwensya at mayayaman na mga individual. Mhm. At ayaw ko rin ho silang ipasubo na gagawa kami ng kwento na makakasira sa puri ng isang tao. Aha. You know, malalim po ang aming paniniwala na yung the good name and reputation of a person is the most precious possession that he or she can have. And we cannot afford to be reckless po Mm-mm. para lang manira ng puri o pangalan ng isang tao. Ganito po mag-isip ang kagaya ko na trial lawyer. Kagaya ko na trial lawyer, hindi po ako naglabas ng lahat ng ebidensya. Meron ako laging baon na ebidensya na tinatago ko yan. Tinatabi-tabi ko yan. Para kung halimbawa, kagaya niyan, may tumanggi, nagsampa ng kaso, ilalabas na sa sunod-suli ang dagdag na ebidensya para mahuli si Katapang, si Dilema, si Father Flavi, si Joe Laurel, si Anyo, si Trillanes. Pero in-expect nyo ba na ganito ang magiging reaksyon ng mga nag-iimbestiga sa flood control? Yes po. Kasi kaya po napilitan ako na hanapin itong mga kasamahan ni Gutesa dahil nakita ko kung paano nila trinato si Gutesa. Aha. So sabi ko, totoo kaya ang sinasabi ni Gutesa? Malamang may mga kasamahan siya. Aha. Kaya ko po hinanap at nalaman ko na totoo ang sinasabi ni Gutesa. Mm-mm. So bakit pinagtatakpan nila ngayon? Yung ICI, for example, napapanood naman natin po Aha. yung proseso ng ICI. Halatado naman po na pang-cover up yan eh. Mm-mm. So kaya po minarampat natin na hanapin ang mga ito at meron ding gustong tumulong pa para magdagdag ng mga ebidensya. Anong ibig nyo sabihin? Teka lang ha. Aking idadigest yung huli yung sentence ha. May ibang gustong tumulong pa na magdagdag ng ebidensya? Yes po. Itong 18 sundalo, may iba pang susunod? Malaki po ang posibilidad. Yan, 100 Ito bang sila lahat. mga ito ay mga dati ring sundalo o meron ding
Kasi ang dami rito nabanggit ng mga tao na hindi Oo. naman sundalo. Alin po yung mga kasamahan nila? Opo. Hindi, halos lahat po yan ay dating sundalo. Mhm. Ang hindi lang sundalo dyan dati ay yung mga Drivers. Driver. Oo. Ayun nga, yung sinasabi ko, meron bang mga ganon na possible in the future o hindi natin alam, baka next week or... abangan po natin, Kuya Nelson. kung Ha! anong, Maganda. ito ang napansin ko dito, no, na kasi kay Gutesa, isa lang, ang lakas ng impact no? Pero ba't hindi nyo ginawa kaya na isa-isa ang inilabas? Every week may lumilitaw. Alam ba, ang inunan nyo rito ay yung pinakamaraming may alam. Tapos isa-isang lumilitaw. Ano kaya ang nangyari? wala ho kasi kaming iniisip na strategy or ano. Simple lang po ang sa amin, no? Ang nilalaman niyan are not their personal truth. They are not political truth. Objective truth po ang nandyan, no? Kaya kung ilan silang handang lumabas po sila. Pero sa haba ng kwentong ito at sa dami nila, matagal yung binuo ito. Ibig sabihin, siyempre, hindi mo basta tatanggapin, attorney, di ba? At ang gagawin nyo, gagaya siguro ng ginawa ng NBI, chinek nyo muna lahat. Opo. Una kaming nagkita-kita nung ilang kasamahan nila, October pa lang. Oo. So, usap kami November hanggang December. Pagdating ng Christmas break, sabi ko sa kanila, pag-isipan niyong mabuti, kausapin niyo ang pamilya niyo. Kasi mahirap na lalabas kayo, pero hindi kayo nag-usap ng pamilya. So, ihanda niyo rin ang pamilya, sabi ko. Kaya pagbalik ng Enero, ganun pa rin po. At paulit-ulit po yan na tinatanong ko sila. Kasi nagte-take notes ako kung nagsasalita sila. And then ilalagay ko sa draft ng kanilang affidavit. Pag kausap ko ulit sila, tinetest ko kung consistent. Tama naman po yung kanilang mga sinasabi. Consistent naman. Kaya ayun na nga, nung February, nung na-review nila lahat, binigyan ko sila ng tig-isang kopya nila. Parang isang linggo pa ho bago namin ipa-notaryo eh. Oo nga. So, ibig sabihin, tama. Kasi kung paparatangan kayo ng, it will take time talaga pala, no, na mabuo itong testimonya nila. Anong nakikita nyong kahihinat na nito? Kasi ngayon ay 2026, 2 years na lang magpapalit na tayo ng administrasyon. Ito ba yan? Kailangan pa ba natin itawid dito sa kabilang ibayo? Ganun po ang malaking posibilidad na mangyayari dahil nakita natin ang galaw ng Ombudsman, ang NBI, ang Kongreso at ang Senado na ayaw nilang pag-usapan ito, ayaw nilang imbestigahan. No? So siguro magkakaroon tayo ng oportunidad kung magbago ang ating administrasyon at yung susunod na administrasyon ay bukas ang kaisipan na imbestigahan ito. Ay, pero sa bagay, buti na lang madali na, no? Sadali na lang. Pero sa tingin nyo may impact din ito. Kasi siyempre sa election, kung anong issue ng bayan kung ano ang mainit na issue, may epekto yan sa magiging behavior ng mga botante. Malaki bang epekto nito sa tingin niyo sa magiging resulta? Kung ang ating mga kababayan po ay mapanuri, no? At they keep on engaging on this issue, palagay ko may epekto po 'yan. At kung hindi magbabago ang pag-iisip ng pamahalaan natin ngayon, yung pagtrato dito na magkaroon ng totoong investigasyon, baka hindi po maganda ang paningin ng mga botante sa kanila. Ang sabi ni Senador Lacson noong siguro napanood nyo rin naman sa hearing na payag na siyang ipatawag kaya yung mga dating sundalo, pero binawi niya yata kinabukasan at ayaw na daw ng maging circus. Ano ang tingin nyo? Yun nga, nagtataka rin ako kung bakit biglang ganun ang paningin ni Senador Lacson sa ganitong issue. Kasi yung mga nakaraan, nasubaybayan naman natin ang kanyang political career. At ipinakita niya sa taong bayan na isa siyang masugid na lumalaban sa korupsyon.
Pero biglang nagbago ang kanyang pananaw. Nagbago na. Sabi ko nga, Nagpapera na eh. ang pagdududa niya ay imposible daw yung 805 billion pesos. Kasi kinumpute niya, mukhang hanggang ngayon daw nagde-deliver pa. Kung ganun talagang Oo. kalaki. Oo. Pero hindi makapaniwala si Senator Lacson sa 805 billion. Samantalang ang estimate ng isang professor po ay 1.5 to 1.9 trillion ang ninakaw. Wow, laki. So halos kalahati lang itong binabanggit ng mga sundalo na ito. Pero sa tingin nyo ba yung mga example, i-accept muna natin na ito talaga ay galing sa pondo ng gobyerno, kasama na kaya dito yung iba pang, ang ibig sabihin, hindi kaya ito ay hindi lang flood control project? Ay, opo. Kasi yung dumating na pera kay Saldico ay galing sa iba't ibang sources. No? Halo-halo na yun. Opo, hindi lang flood control eh. Halimbawa, yung sinasabi nila na nag-deliver si General Katapang ng Bucor kay Saldico, hindi naman siguro galing sa flood control yon. Oo, kasi nga sabi, hindi naman ako involved dyan. Wala naman akong kinalaman sa flood control. Ba't ako bibigyan? Oo. Pero marami po eh. Pag sana lumabas si Mark Tiksay o si Paul Estrada, kasi meron po yung iniwan na parang diary niya eh. So makikita po nyo doon, Ay, may ang diary daming iba't ibang sources eh. Pati nga yung PhilHealth. yung pa nagtataka ko, attorney, no? Bakit itong dalawang nababanggit lagi? Nabanggit na ito sa Senate hearing eh. Nasa transcript ito. Ba't tayo Yung Mark Tiksay at yung isa yung Paul Estrada, bakit kaya hindi pinapatawag or hinahanap man lang? Exactly po, no? Wala akong narinig na sinampinahan, pero ang pagkakaalam ko ay nasa labas ng bansa sila. Oo. Pero kahit na, Ayun di ba? Ay, sampinahan mo para makatulong sana sa pagpapaliwanag, pero wala pong ganong effort eh. At doon nakapaghinala. Oo, talaga naman, oo. Maraming salamat sa pagpunta nyo rito sa studio. At least nagkaroon tayo ng pagkakataon na linawin yung iba rito. Ito pala yung sample pa lang pala ito. Opo, meron kami kasing sinasabi sa practice na ultimate facts. No? Okay. Yung mainit na topic ngayon sa impeachment. Kasi yung ultimate facts, sabihin mo lang kung ano yung alegasyon mo, para kung magkaroon ng investigasyon, saka mo ibigay yung mga ebidensya mo. Ayun, pagka nandun na. Opo. Oo, halimbawa yung binabanggit. Ito ako unang nakapansin doon na larawan at video. Sabi ko, teka muna. Hindi mo may ilalagay yung video dito. Exactly po. So meron talaga video. Yan ang sinasabi ko sa mga NBI na we are ready to comply with your subpoena to present digital evidence, mga litrato, etc. Pero hindi naman nila tinanong. Ayaw nilang hingin. Pero ito ba, attorney, siyempre, yung mga ebidensya na yan, digital, pwedeng mawala yan, mabura eh. Naka-ano ba ito? Naka-safe keep? Ibig sabihin ano man ang mangyari, ay meron ng kopya nito. Opo. Naka-cloud na yan. Pwede namang ilagay sa cloud lang. Cloud, oo. Naka-cloud na nga Hindi eh. yung password. Maraming salamat. Baka meron po kayong gustong sabihin pa sa ating mga babayan, attorney. Opo, sa ating mga kababayan ay wala kaming intensyon. Walang intensyon itong 18 na dating mga sundalo na basta manira ng puri ng minuman. Gusto lang nilang makiambag, sumali sa panawagan na kailangan ang korupsyon sa gobyerno ay matigil na or masawatan na. Huwag niyo po silang siraan. No? Mag-focus tayo sa issue lamang. Sa ating gobyerno na ngayon ay ginagawa ang lahat na mag-conduct ng complete background investigation, katulad sa akin, handa naman po kaming magpa-imbestiga. At kung yan ang nakikita nyong sagot sa aming mga alegasyon, sana wag naman po kayo tumigil dyan. Tingnan nyo rin yung alegasyon ng mga 18 na dating sundalo. Salamat po. Maraming salamat, Attorney Levi Baligon. Yan, ha? So ngayon, ipakita natin yung isariwain natin yung mga siniwalat nila. Pati mga pangalan ng tao na binigyan nila. Ito po. Ito! Yan pangalan nila si Bernard Tubi. Marami sila. Unang pahayag. Dati kami mga empleyado ni dating Congressman Elizalde Escu. Naputol ang trabaho ng ilan sa amin noong December 31, 2025. Habang ang iba naman ay noong January 18, 2026. 2026, verbal lamang kaming sinabihan na tanggal na kami sa trabaho. Nagtrabaho kami kay Saldico at sa kanyang pamilya bilang personal assistant, security consultant. May mga naka-duty kay Saldi Escu sa kanyang asawa na si Mylene Recentugo at sa kanyang mga anak. Naging kasama sa aming trabaho ang pag-escort sa kanyang mga trusted executive assistants sa pagde-deliver ng mga pera na sina John Paul Estrada, si Mark Tiksay, si Joshua Cano, si John Kirby, Paharil Laga, Rolando Supat, Attorney Samuel Buenviaje at Aris Gangob. Number 4, ang bagsakan ng pera ay sa bahay ni Saldico sa Valle Verde 6.
Pasig City, kung saan doon ang accounting ng mga pera na galing sa iba't ibang mga tao katulad ni Congressman Erwin Gargiula. Bago dalhin namin sa Unit 56 City, The Horizon Homes, Shangri-La, BGC, Taguig City. Number 5, kadalasan ay nakikita namin habang binibilang ang pera bago isilid sa mga iba't ibang uri ng lalagyan. Depende sa dami ng pera na pinapadala, ito ay sinisilid sa iba't ibang laki ng lagayan. Okay. Ito. Ayan o, nagbibilang ng pera si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay nagbibilang ng pera. Si John Paul Estrada. Yan o, ganun karaming pera. Oh. Yes. Di ba we have 4 cars? Yes, yes, house? yes, yes. Cars, di ba? Yes. Cars siya. Di ba? 4 cars tayo. Ito naman. Ito po yung bahay ni Stella Marie Kimbo. Ito mga balita dinala. Ito yung litratong ito. Ito yung una binabanggit ni Remulla na kuno 2000 sa panahon pa ni Digong daw nakuha yan. Na-AI ko na yan eh. Ang sagot sa akin, authentic. Authentic na litrato na bahay ni, bahay ni Stella Marie Kimbo. Ayan ang pera na mga binibilang. Ang magbibilang dyan at naghahanda ng pera sina May Ann de la Cruz, Kate Villarreal at Lorely Carpio. Tapos ito naman, ilan sa amin ang nagtatrabaho kay Saldi Esco at sa kanyang pamilya sa tagal ng 1 taon hanggang 9 na taon, meron din sa amin na naka-assign sa mga driver bodyguards. Katulad ni Joey De Guzman, Media Coordinator. Si Colonel William Guillermo Dominguez, Army Retired, Police Major Ermilo De Sosa Jr., Police Captain Alvin Nugid at active Police Master Sergeant Johnny Calleja at si Honesto Bong Iscruz ang gumagawa ng pang-araw-araw na duty detail namin. Kung sino ang naka-duty kay Saldi Esco ay sila ang kadalasan na nauutusan na mag-escort sa mga executive assistants niya sa pagde-deliver ng pera. Number 9, halos araw-araw ang pagde-deliver ng pera sa iba't ibang mga tao dahil sa tagal ng aming paninilbihan at samahan bilang mga empleyado ay nagkukwento din sa amin ang mga executive assistant ni Saldico kung saan, kanino at minsan ay kung magkano ang ihahatid na pera. Number 10, ang mga gamit naming mga sasakyan pag nagde-deliver o nag-escort sa mga executive assistants ni Saldico ay ang mga sumusunod. A. Toyota Sequoia, plate number NNV 2869, armored vehicle. Ibig sabihin black, bulletproof. Toyota Super Grandja, plate number NHN 8729, armored, bulletproof. Toyota Super Grandja, plate number NHN 7301, 10, armored, bulletproof din. Toyota Super Grandja Elite, plate number EAG 4628, armored, bulletproof din. Tapos letter E, Lexus, plate number NFX 8886, armored pa rin. Toyota Hilux, plate number EAF 7121, armored pa rin. Toyota Grandja Elite, plate number NFX 1080. Tapos Toyota Grandja, plate number HAG 3700. Toyota Grandja, plate number SAB 8069. Fortuner, plate number BO 1096. Innova, plate number NBB 7233. So nakisabi po ito, nakasama kami bilang security escort ng mga executive assistants na sina Mark Tiksay, John Paul Estrada at saka sila pag isa. At tagabuhat ng mga pera na dinala namin sa iba't ibang bahay o lugar tulad halimbawa ng mga sumusunod. Letter A, sa Units 9 and 8 ng Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Nagde-deliver din sila sa number 42 McKinley Road, North Forbes Park. Itong bahay ni Martin Romualdez.
Nagde-deliver din sila sa number 14 Nara Street, South Park, bahay din ni Martin Romualdez to. Tapos nagde-deliver din sa number 30 Tamarin Street, South Park, bahay din ni Fernandez, Romualdez yan. Pero binili yan para kay Bongbong. O ito. Number 41 Nara Street, South Park, bahay ni Bongbong Marcos yan. Tapos Green Hills, San Juan, bahay ni Erwin Tulfo yan. Sa Maydas Hotel. At tapos ang bahay niya sa hotel ang may-ari si Saldico. Office si Saldico sa House of Representatives. So number 12, may mga pagkakataon din na nautusan kami sa nahintayin sa Valle Verde 6 ang i-deliver ng mali-malitang pera galing sa iba't ibang nag-remit kay Saldico tulad ni Congressman Gargiola. Meron din linggo-linggo na pina-pick up na pera galing sa number 20 Banabas South Forbes Park sa bahay ni Secretary Laurel Cho. O ito, Laurel Cho. Nagsampa ka ba ng kaso? Alam na alam pang number ng bahay mo. Meron din nag-deliver sa basement na paradahan ng Shangri-La Hotel sa BGC tulad ni Bucor Chief Retired General Gregorio Katapang. Katapang. Number 13, sa mga susunod ay aming isasalaysay ang aming mga personal na nalalaman tungkol sa iba't ibang mga pagde-deliver namin na mali-malitang pera. Ang tawag namin ay basura. Number 2, konfirmasyon ng mga salaysay ni Saldico at Master Sergeant Orly Gutesa. Number 14, kinukumpirma namin na totoo ang mga salaysay ni Master Sergeant Orly Gutesa, retired, na kanyang binasa sa harapan ng Senate Floribon Committee na aming napanood sa telebisyon. Nakasama din namin siya sa pagde-deliver ng mali-malitang pera sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga larawan sa ibaba ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama siya sa pagde-deliver ng pera. Ayun, na naka-aro na pula, yan si Gutesa. Larawan niya kasama si Master Sergeant Orly Gutesa. O ito, yan si Orly Gutesa yan, nakalakan, naka-aro. Yan mga mali-malitang pera yan. Larawan ng mali-malitang pera kasama si Mr. Sergeant Orly Gutesa. Okay. Number 15, napanood din namin ang mga sinisiwalat ni Saldico sa pamamagitan ng social media at pinatotohanan namin ang kanyang mga sinabi tungkol sa pag-deliver ng pera sa ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno. So number 3, ang ICC operations. Unang pagdating, December 2023, ako na si Bernard Tubi kasama sina Mark Tiksay at John Paul Estrada ay nagpalit kami ng 2 maleta na tig 56 million pesos ang laman sa dolyares sa isang building sa Valero Street, Salcedo Village, Makati. Ilang buwan bago ang December 2023. Nasabi ko na sa 56 million pesos ang laman ng bawat maleta dahil may nakasulat sa maleta na 56M at naikwento rin nina Mark Tiksay at Paul na namili sila ng dollars dahil pinaghandaan ang mga darating na foreigners at si former Senator Sonny Trillanes ang in charge sa kanila. Number 17, pagdating ng December 2023 ay kami na sina Rosbert Waupan, Romel C. Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Tubi at iba pa naming mga kasama ay nautusan na sunduin ang mga tinatag ni na Mark at Paul na foreigners sa airport. Binigay ni Sonny Trillanes sa akin, sabi niya kay Bernard Tubi, ang contact number sa mga darating na foreigners. Unang dumating ay yung 2 lalaki na ang mga pangalan ay si Glenn Cala at William Rosato. Sa sumunod na gabi ay dumating naman ang 4 na babae na dumating sa kanila. Ang isa sa kanila si Chantal Daniels. Yon yung taga-ICC. Ang litrato po, nakikita nyo, yan po yung isa sa mga operatiba na tapos katabi po ba saking ginamit sa pagsundo sa foreigner. So ilan sa mga ginamit ng mga foreigners na sasakyan ni Saldico ay pinapakita sa larawan sa ibaba. Number 19, tumuloy ang mga taga-ICC sa Citadines, Makati at nagstay sila doon sa hotel na yan ng mga 2 linggo. Na-assign ang ilan sa amin
na mag-provide ng security sa mga foreigners habang sila ay nandito sa Pilipinas. Ang kanilang accommodation sa Citadines Makati ay sagot ni Saldico dahil si Mark Tiksay ang nagbabayad. Naglibot ang mga foreigners sa iba't ibang lugar sa Manila at Quezon City gamit ang mga sasakyan ni Saldico, at sa aming narinig na usapan nila ay pinupuntahan nila ang mga lugar na kung saan di umano ay mangyari ay mga AGKs na konektado sa war on drugs ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Number 22, pagkatapos nilang umikot ng ilang araw sa Manila at Quezon City, ay nag-meeting ang mga foreigners kasama si Sunny Trillanes sa Dusit Honey Hotel sa Makati City. Nag-meeting din ang mga foreigners sa Unit 9 Manila Polo Club. Okay. Townhouse sa Forbes Park at kausap nila si former Speaker Martin Romualdez, Saldico at Sunny Trillanes. Number 23, aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binabanggit nila ay mga taga-International Criminal Court, ICC, dahil nakita namin si Chantal sa news na kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba. So, next is, number 23, aming nakumpirma na ang, nabasa ko na pala. Ito po yung mga litrato. Duterte pinayagan humarap sa ICC via video link ng unang hearing yan. Andito yung babaeng ito po, si Chantal Daniels. Andito ang ibang mga kasama na dun sa Manila Hotel to. Hindi, sa ibang hotel. Chantal with 2 female assistant investigators. Tapos ito naman, the 2 male members of Chantal teams. Okay. Magkasunod na mga pagdating ng mga taga-ICC. Magkasunod na mga pagdating at mga taga-ICC noong 2024 at 2025. Number 24, kami ay naghalinhinan sa pagsundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tubi ang contact numbers ng mga taga-ICC na aming susunduin sa airport. Number 25, tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotels o condominium sa pabalik-balik sila sa Pilipinas noong 2024. 2025, tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, tapos Hotel, Seda Hotel, Asida Makati, New World Makati at Diamond Makati. Number 26, ginamit nila ang condominium unit si Saldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel accommodation sa iba't ibang hotel sa si Mark Tiksay o si Rural Diso ang nakatira, ang nagbabayad pala. Number 27, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City noong 2024. Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati noong 2025. Kung saan doon nila kinakausap o ini-interview ang mga tao na pinapakontak sa akin. Bernard Tubi, ni Sunny Trillanes, katulad din na Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Fabio Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, itong pumatay kay Barayuga. Tapos Police Colonel Jeffrey Latayada at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta na sila sa bahay Kalinga ni Father Fabio Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng AGK at sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano ay pumatay kay Kian de los Santos na dating mga pulis. So isa sa mga interview sa Kian killing na nasa Bilibid itong litrato nakikita niyo. Si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bel Air, Makati na sa pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Patay kang Boying Rimulya ka. Total, inamin naman ni Boying Rimulya to eh. Kasama sa meeting sina Sunny Trillanes, Police General Nick Torre, at dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Napagkalaman namin na bahay yun ang kanyang kliyente.
So, napag-alaman namin na ang bahay niya noon ni dating Secretary Remulla ay dahil sa instruction sa amin na pagpasok sa gate sa Bill Area, sasabihin namin pupunta kami sa bahay ni Secretary Boying Remulla. 29. Noong pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas mula noong December 2023 hanggang 2025 ay napag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin sa konektado sa mga ICC personalities. Una, ako si Bernard Gumban at kasama si Master Sergeant Edward Lupian at John Paul Mc Estrada ay nag-deliver ng isang paper bag na cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa, ako, Bernard Gumban at si Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-sized na malita para sa parehong lugar. Pangatlo at pang-apat, ako, Anselmo Taberdo, kasama si Mark Tiksay at Roberto Albarico, Jr. na nakapag-deliver sa parehong lugar ng 2 paper bag na naglalaman ng pera para kay Sunny Trillanes. Grabe. So palaging nagpupulong sina Sunny Trillanes, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez at Manila Polo Club Townhouse sa South Forbes Park kung nasa Pilipinas ang mga taga-ICC dahil ako, Bernard Tubi, ang isa sa mga kadalasan na maiwan sa security detail ni Saldico sa Townhouse. Kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang meeting sa binibigyan lagi ni Sunny Trillanes ng pera yung babae. Okay? Hanggang dyan lang muna siguro. Pero i-proceed natin doon sa pangalan ng mga binigyan ng pera ng diniliberan. Ito, katibayan to, resibo ito ng na shipment ng DHL. Na kung saan, pinadala nila mga damit nitong taga-ICC sapagkat hindi na magkasya ang damit sa kanilang maleta. Kasi ang laman ng maleta po nila ay pera. Kaya pilitan sila na yung kanilang mga damit ay pina-DHL. So, number 33, noong kami nag-escort sa mga taga-ICC, napansin namin ng mga sumusunod. Walang ibang interview ang mga taga-ICC kundi ang mga taong pinapakontak lamang ni Sunny Trillanes kay Bernard Tubi na pumunta lahat sa Midas Hotel. Yung iba na in-interview nila ay pinuntahan sa National Bilibid Prisons sa Muntinlupa at sa bahay kalinga ni Father Flavio Villanueva. Talagang nakausap nila si Sunny Trillanes. Nagkaroon din ng 2 pagpupulong sila kasama si dating kasama yung dating wala ko. At pagkaroon din ng isang pagpulong na kasama sina Police Brigadier General Nick Torre, Martin Romualdez at Saldico sa bahay ni Boying Remulla sa Bill Air. Letter C, ang kanilang accommodation sa binayaran ni Saldico at Sunny Trillanes. Letter D, maliban sa National Bilibid Prisons, lahat ng pagpupulong at pag-interview ay naganap sa mga pribadong lugar. So, ito, sa kasunod ko sabihin, ang mga delivery yan sa Comelec, kay Attorney George Garcia. Grabe. Tapos, sino pag ibang deliveran? Quadcom. Kada may hearing sa Quadcom, 5 milyon na binibigay kila ni Capaduano. Kada hearing, kaya pala punong-puno ang hearing ni Quadcom. Kasi, kada hearing may 5 milyon kada isa. Ang mga deliveries kay dating Martin Romualdez, ito binabanggit nila. Nabanggit na natin yan. Tingnan natin ang iba. Hanapin natin yung mga binigyan pa nila ng pera. Ito. Ay, saan na ba yun? Ito. Nawala ko. Balikan natin dito kay nag-deliver din siya kay Erwin Tulpo.
Pag-deliver ng pundo para sa social media, troll farm operation. Si Master Sergeant Cutisa at Dado ang nag-deliver. Okay. Dito naman, mas mapaalala namin sa ngayon na dineliver na ang pera sa mga mambabatas. Uy, nawala ako. So, sabi naman dito sa pagmaalala namin sa ngayon at dinilibiran ng pera para sa mga mambabatas. Ito nagsabi kami ni Gumban, Larode, Buluntante, Erbilio, Galapon at Tubi, kasama si Saldico ay nag-deliver ng iba't ibang malaking maleta para kay Senator Chis Escudero. Sa bahay niya sa 9th Street, number 150 corner, Himadi. May address pa Chis Escudero, hindi ka makatanggi nito. Ako, Gumban, kasama sina Mark Tiksay at Henry Uabina, ay nag-deliver kay Senator Erwin Tolpo ng 6 na medium-sized na maleta sa isang bahay sa Green Hills. Bahay niya po yun sa Green Hills. Grabe. Ito, si Orbel Galapon at iba pa nag-deliver kay Senator Loren Ligarda ng 2 maleta. Ang bahay, binanggit pa, number 40, Cambridge Street, North Forbes Park. Tapos nag-deliver din kay si Orbilio Laroder at nag-deliver kasama si Mark Tiksay at sa pag-transfer sa akin sa kay dating Senator Bong Revilla, nag-deliver din 2 medium-sized na maleta. Pagkatapos, meeting niya kay Saldico sa restaurant ng The Taste of LA, Borato Street, Quezon City. Kami, si Orbilio, Buluntati, Toby, kasama si Saldico ay nag-deliver kami kay Senator Tito Soto. 5 large maleta sa kanyang opisina, sa kanyang building sa Baclaran. Grabe, Tito Soto. Kaya ayaw ni Lacson na magkaroon ng interview. Ito pa, kami, Orbilio, Bubaris at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Viela Street, Daang Hari, Las Piñas. Number 44, nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naalala namin sa ngayon dahil sa napanood namin minsan sa telebisyon. Palagi namin silang nakikita. Kapag nag-uusap sila ni Saldico, nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan. Sa SOR o yung iba kinuha sa Unit 8 or Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. At ang mga ito ay sa mga sumusunod. Si Benny Abante, na letter B. Si Romeo Acop. Letter C, Sia Adyong Alonto. Letter D, Jose Alvarez. Letter E, Jojo Ang. Letter F, Baronda. Julien, Mayor ng Congressman ng Iloilo City. Ace Barbers. Kay Bernos Ching. Abra ito. Arlene Brosas. Baka kaliwa to. Franz Castro. Dala si Franz Castro. Si Joel Choa. Manix Dalipi. Si Laila de Lima. Fernandez Dan. Si Janet Karen. Si Gonzales Dong Gonzales. Si J. Conghon. Si Luistro Gilbert Lucaret. Raul Manuel. Sandro Marcos, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Mr. Contem, tumatanggap, Stella Kimbo, Martin Romualdez, Suarez JJ, gabi si JJ Tolpo Irwin, Green Hills. So, siguro hanggang dyan na muna tayo mag-uusap. Ang iba sa sunod ko na ibigay. So, yan po. Hindi ko alam kung maniwala kayo dyan o hindi, pero ako naniwala ako dyan ng buong buo. Okay? So, Virgie Piquero, Itbulaga at Pink Ribbon, naghati sila. Asa na yung Virgie Piquero, i-email mo sa bertini.kausing@gmail.com ang mga ibibenta mo sa Antipolo. Ibibenta, i-feature natin dito bago mag-live stream. Virgie Piquero, nadala na ni Akop nadala ba niya? Hindi, iniwan niya yun. Ben Barberte,
Kaninong statement yang number 8? Di. Marami po sila. Si Papa Raud, wala tayong may papala kasi puro sangkot sa mga kawatan. Raymond Ribucas, matagal na ko nakikinig. Ana imuyaw-yaw, puro walang laman. Dalhin, ayun, kwan lang po kasi Ribucas kakampi mo lang talaga, binayaran ka ata na mga kwan, baka troll ka Bergie Piquero, bitay para sa magnanakaw. Ben Maruete, dyan sa 8, sino yung nagsasabi ng kami? Number 8, titingnan natin. Number 8, balikan ko. Number 8, mga maalala namin na ngayon dineliver ng pera. Sino sabi? Kami, si Gumban, Laroder, Voluntate, Orbilio, Galapon at Tobe. Kasama si Saldico. Sila po, nag-deliver sila kay Chis Escudero. Tapos si Gumba naman, kasama si Mark Tiksay at si Henry Obina, nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo sa Green Hills. Yan po. May tanong ka pa? Marami sila. Si Orbilio Galapon, nag-deliver naman kay Loren Ligarda. Si Orbilio Laroder ay nag-deliver kay Senator Bong Revilla. Tapos si Orbilio Voluntate Tubi ay nag-deliver kay Senator Tito Soto. 5 large maleta. So si Orbilio Bobares kasama si John Paul Estrada Saldico ay nag-deliver naman ng 7 medium-sized na maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar. Okay basta ipinakita ko na siya yun. Okay. Sir, mabuti pa kayo, may malasakit sa ating kababayan at nagugutom Pilipino pinadala sa ICC. Plaridel Francis. Pati tuwadkom. O nabigyang mga tuwadkom. So, ano na lang marami kayong masyado paki-like na lang para kung mag-vlog ako, ma-notify kayo. At paki-join na rin lang sa aking channel. Libre naman yan. Mag-join kayo sa Facebook ko, sa aking Instagram, sa aking TikTok. Hanapin nyo na lang po. At tapos, siyempre, yung isa ko pa na yung YouTube channel na ang pangalan ay Toto Kausing. Toto Kausing ang pangalan din. Okay? Maraming salamat po.